Hoy, gising. Psst. Overnight sa condo experience. Hindi kumpleto ang childhood mo kung hindi kayo nag-overnight magpipinsan. Tara, overnight! Toad tayo horror. Patayin yung ilaw. Kayo na lang. Tawag na ako ni mama eh. Loh, corny mo naman. Di sumama, mumultuhin. Actually, maraming beses na kami nag-overnight sa kanya-kanyang bahay naming magpipinsan. Pero ito yung isa sa pinaka hindi namin malilimutan. Ang pagkakatanda ko, bandang November yon. At ang kasama ko, si mama, isa kong pinsan, yung kapatid ko, at iba pang kamag-anak. Kung hindi ako nagkakamali ka. May pinuntahan kaming burol noon sa Manila. At alam nyo naman na pag ganitong buwan kalat na kalat yung katatakutan sa paligid. Ginagawa mo, nagwawalis ng kalat. So kinagabihan nun hindi na kami pinauwi since malayo pa ang Manila sa amin at mahihirapan na kaming mag-commute. Nag-decide sila na doon na kami matulog magpipinsan sa kondo ng tito at tita namin kung saan andun din yung isang pinsan namin. Kung tinatanong nyo naman yung mga magulang at ibang kasama namin, doon sila sa labas ng kondo pinatulog dahil hindi na daw kami kasya. De joke lang, doon sila sa ibang kamag-anak namin nakitulog kasi trip nila. Noong nandun na kami sa labas ng kondo, napansin namin na sobrang dilim na sa paligid dahil anong oras na. At sakto patulog na din yung mga tao kaya halos lahat ng ilaw ay nakapatay na. Ang dilim naman dito. Alam nyo ba, minabalitaan daw dito na. Kala mo naman matatakot ako. Habang naglalakad na kami papuntang elevator, natatakot na yung mga pinsan ko. Hay, buti pa ako matapang. Ba naman kasi walang katao-tao sa corridor ng mga unit dun. Malamang gabi na At pansin kong ang dilim sa dulo ng mga floor kung nasan yung hagdanan or di kaya yung mga fire exit. Di na lang ako tumitingin kasi baka mamaya may makita pa ako na hindi dapat makita. Pagpasok namin sa elevator, sobrang tahimik at maririnig mo lang yung andar pataas. Kaya ang naisip ko ay, what if tumigil at bumukas yung pinto ng elevator sa isa sa mga floor tas walang sasakay? B, what if masira tong elevator? Di madilim at stuck kami dito. C, what if sumakay nga pero nanghihingi ng hustisya? Or D, what if magamoy utot pero walang umamin? Sa isip ko, gusto ko na makarating sa unit nila. Finally, nakarating na kami sa floor kung saan yung unit ng tita ko. At syempre paglabas ng tita namin, sunod din agad kami. Sino ba namang gustong mahuli sa madilim na daanan, no? At sa wakas, nasa loob na kami ng unit at nagkwentuhan muna kaming magpipinsan. Uy, insan ko na yan. Sobrang natakot namin, insan. Nung nakapag-shower at toothbrush na kami, oras na para matulog. Dun. Bale, 4 kaming nasa kama at sa kwarto kami ng tita ko natulog kasi mas malaki kama dun. Ito ako, ito yung kapatid ko, ito yung pinsan ko at isa ko pang pinsan na taga dito. Binuksan yung aircon at yung electric fan kasi para palamigin na din yung buong unit. At medyo kampante pa ako nun kasi nagsiselfon pa yung kapatid ko at isa kong pinsan. Mas gusto ko kasing ako yung unang natutulog takot ka lang Pero maya-maya lang, huminto na sila sa pagsiselfon at nakita kong nakapikit na din sila. Kaya ako naman pinilit ko na ding matulog kahit gising na gising pa yung diwa ko. Gawa ng di ako sanay makitulog at nagsisimula na ding lumamig dahil sa aircon. Ganito pala feeling ng hotdog sa freezer. Ayoko pa naman yung feeling na nilalamig yung paa ko. Tas nakalabas sa kumot na parang anytime may biglang hawak. Dumaan yung ilang oras, hindi pa rin talaga ako makatulog. Chinek ko ulit yung mga pinsan ko para siguraduhin kung tulog na sila. At pagkita ko, ako na lang nga yung gising sa aming 4. At bilang matatakotin ay matapang, inoobserbahan ko yung paligid. Para alam ko kung sisigaw na ako, diba? Sabi nila magbilang daw ako ng kambing para makatulog. 1, 2, 3. At dahil bukas nga yung fan, medyo hinahangin yung kortina at laking takot ko nung biglang magkaroon ng anino ng tao. Psst! Psst! Huy, gising! Psst! Sa puntong to, mukhang ayaw nila gumising kaya pumikit na lang ulit ako. Tinry ko umusog palayo sa bintana dahil sa nakita kong anino. At di nyo aasahan yung naramdaman ko. Ang mga baliw, gising pa pala.
Kada usog ko umuusog din sila. Pero pag tinignan mo, mga nakapikit naman. Pausog kami ng pausog to the point na magkakadikit na kami sa gilid ng pader. At maya-maya, hindi ko na namalayan na nakatulog na din pala ako. Kinabukasan, pinag-usapan namin magpipinsan yung gabing yun. At sinabi nilang di rin daw sila nakatulog agad. Mga baliw talaga. Pero nung tinatawag ko, mga hindi naman sumasagot. Pinuntahan ko rin pala yung kurtina. Gamit lang pala nila yon na nagmukhang anino ng tao. Hay nako talaga.